more premium Avanza. Punta lang tayo sa showroom. Dito sa Toyota San Fernando, 2025 Toyota Veloz V. Yung price, 1,262,000 pesos. Gloss black yung front grille. May front camera for 360 view. LED headlamps, pero wala nga lang daytime running light. Yung fog light, halogen, 17-inch two-tone alloy wheels. Naka-disc brake sa front and rear wheels. Body color yung side mirror cover. May camera for 360 view. Equipped ng keyless or smart entry touch sensor. Napansin ko lang na medyo manipis yung door handle. Okay naman yung ground clearance, medyo mataas na rin. Check natin yung interior. Fabric seats na may leather inserts. Manual adjustment sa driver. Same sa front passenger. Sa door panel, hard plastic. Padded leather naman sa armrest. Power window switch, pero driver window lang yung automatic. Leather wrap yung steering wheel. Tilt and telescopic adjust na rin tong steering column. 7-inch digital screen instrument cluster. May fixed cup holder sa baba ng AC vent. Retractable naman yung sa front passenger. Yung dashboard, hard plastic. Pagdating sa visibility, okay naman. Sakto lang yung taas ng ride height. Hindi rin sobrang kapal ng A-pillar kaya less blind spot. Walang vanity mirror yung sun visor. Sa front passenger, meron 9-inch infotainment system. Wala nga lang volume knob, pero may touch control naman. Mas malapit nga lang sa passenger. Single zone climate control. Mas okay sana kung dual zone kasi ito yung top of the line. Okay din yung feel ng knob, solid and tactile. Push start ignition. Yung transmission, CVT. Naka-electronic parking brake. May wireless charging pad. Medyo matigas lang yung center armrest. Check natin yung storage. Maliit lang yung space, pero may 12-volt socket naman. Hindi dampen yung glove box. May extra storage pa dito sa side ng center console. Adjust ko lang yung driver seat sa driving position ko. Check natin yung second row. For reference lang, 5'7" yung height ko. Sa door panel, hard plastic. Padded leather naman sa armrest. Power window switch na hindi automatic. Nakaset na to sa driving position ko. Yung legroom. Maluwag yung kneeroom. Yung foot space, makakapag-stretch ka ng maayos. May forward and backward adjustment tong second row. Hindi flat yung floor, pero hindi naman sobrang taas ng hump. Comfortable na rin yung seating position sa middle seat. Medyo matigas nga lang yung backrest. May cup holder dito sa likod ng center storage. May 2 USB-A port. May overhead AC vent. Fan speed control. Yung headroom, nasa 4 to 5 inches pa. Reclining seat to, kaya okay yung seating position. Hindi siya upright or 90 degrees. I-forward ko lang ng konti bago natin i-check yung third row. Maluwag pa rin naman yung kneeroom sa second row. Check natin yung third row. Malaki na rin yung opening. Try ko lang kung mahirap bang pumasok. Nakaset to na medyo maluwag pa rin yung kneeroom. Yung legroom, may konting space pa naman. Sa foot space, makakapag-stretch ka pa rin ng konti. Yung headroom, nasa 2 to 3 inches pa. Reclining seat to, kaya hindi problema yung seat angle. May cup holder sa right side and left side. Check natin yung cargo space. Okay naman yung design ng rear end. May light bar, pero naka-terminate lang sa Toyota badge. LED yung taillight. May reverse camera. Parking sensor. Manual tailgate na okay lang din naman kasi mas mabilis siyang mag-open. Malaki rin yung space, lalo na pag naka-fold yung third row. Ganito naman yung space pag naka-fold up. May underfloor storage. Check natin yung spare. Same sa stock wheels. Walang available for test drive, kaya wala akong idea sa ride comfort. Check natin yung engine bay. 1.5 liter gasoline engine. Same engine sa Avanza. Pagdating sa fuel consumption, may mga nabasa akong feedback na hindi siya sobrang tipid, lalo na sa city driving. Pero magdedepende pa rin sa condition ng traffic. Palike na lang and subscribe. Paalam.